Walang kontrol si BBM at hindi niya kayang supilin si Tambaloslos. Yan ang klarong pagkaistorya dito. Umabot na po sa 14.6 trillion pesos ang pambansang utang ng Pilipinas sa pagtatapos ng taong 2023 base po sa datos ng Bureau of Treasury. Grabe na. Sobra na. Di ba? 14.6 trillion ang utang ng Pilipinas at nagdagdag pa sila ng 1.2 trillion nitong January lang. Mga kababayan, huwag kayong magpaniwala sa mga vlogger na mga sinungaling, na mga bias na tumutulong sa pagtakip ng katotohanan. Yan po. Ito na ngayon ang mga nagawa ni BBM. Di ba? Headed by Tambaloslos at ni babaeng Ahas. Ito na ang resulta ng walang kontrol si BBM at hindi niya kayang supilin si Tambaloslos. Yan ang klarong pagkaistorya dito. So meaning, hawak sa liig si BBM ni Tambaloslos. Klaro. Obserbaran nyo. Analyze nyo. Klaro. Di ba? Mayroon pa akong video na ipalabas para patunayan ko sa inyo na sunod-sunuran at hawak sa liig si BBM. Okay? So, sana mga kababayan, magising na tayo. Wake up! Wake up na kayo dahil unti-unti na tayong nilamo ng sistema. Kung hindi tayo kikilos, kung tayo mga mahihirap ay walang busis, paano na lang ang kinabukasan ng mga susunod pang henerasyon? Baka balang araw, buhangin na ang kainin ng inyong mga anak. Antayin nyo pa ba yan na mangyayari? Ngayon pa lang, pigilan na natin itong katambaloslosa na ginawa nitong Tambaloslos at ni babaeng Ahas. Sobra na, tama na. So ayon sa aking source, aarestuhin daw, no, anytime si Tatay Digong, no, sa mga, alam mo na, mga kalaban na dati ay tinutulungan niya, na dati ay walang puwang sa politiko. Pero nang dahil sa mga Duterte, nakabalik sila sa kanilang trono. Ngayon nakabalik na sa kanilang trono, binoto natin ang isang tao na akala natin ay siya ang mamumuno sa ating bayan. Pero taliwas pala ang nangyayari. Dahil sa likod ng maskara ng presidente na binoto natin, isang babaeng Ahas at si Tambaloslos ang namumuno sa sambayanang Pilipino at sa bayan. Ngayon, ayon sa aking source, anytime, no, aarestuhin na si Tatay Digong. At alam nyo naman kung sino yon, mga tao na gustong arestuhin si Tatay Digong. At sana wag idamay si BP Sara. Dahil talagang to the highest level talaga ang mangyayari sa ating bayan. Magkakagulo na kung magkakagulo, alang-alang sa ating inang bayan na ating minamahal. Alam nyo, Tambaloslos, BBM at saka babaeng Ahas, maraming mga Pilipino na magbuhis ng kanilang buhay kung ganito man lang ang pamumuno. Sobrang mahal na mga bilihin, sobrang mahal na mga pamasahe, sobrang mahal ng gasolina, lahat nagmahal. Pero anong ginawa nyo? Utang kayo ng utang, trilyon-trilyong utang, at walang ginawa sa bayan. Anong ginawa nyo? Pinagmumudmod nyo lang yung mga pira, nagsusuhol kayo ng mga kongresista para sa sarili nyong interes, para sa sarili nyong agenda. Kayo lang ang nagpapayaman. Samantalang ang mga mahihirap ay lalong naghihirap, naghihikahos at gumapang na sa hirap. Alam nyo, lahat naman tayo mamamatay. At ang mga Pilipino ngayon, ready na magbuhis ng kanilang buhay. Kung ganito man lang ang ating panggobyerno, 2 taon na ang nakalipas, pero ni anino walang nagawa ang BBM administration. Kundi, puro pangungurakot, pagnanakaw at pagpapayaman lamang sa kanilang sarili. Kaya
very disappointed na naghalal tayo at binoto natin ang isang presidente na walang bayag, walang paninindigan at walang prinsipyo. Grabe, walang utang na loob itong presidente natin. Dahil sa Lisa na yan, under siya kay Lisa. Tumakbo pala si BBM para kay Lisa. Tumakbo siya para, hindi para sa bayan, kundi para kay Lisa. Alam niyo ba, nag-live ako ngayon dahil napilitan akong lumabas ngayon sa TikTok. So, sa lahat na mga followers ko dyan, gumising kayo at imulat nyo ang mga pangyayari ngayon na naganap na ginawa nitong BBM administration. Okay? Gusto kong mag-vlog sama itong Lisa. Ikaw, Day? Nanggigigil ako sa iyo, Day. Dahil sa iyo, Lisa Aranita Marcos, nagkakagulo ang Pilipinas. Nagkakagulo ang Kongreso, Senado, kasama si Tolpo, bumaliktad na rin. Diba? Grabe ang panunuhol nitong Lisa Aranita Marcos na to. Wala na silang project sa Pilipinas. Wala silang ginawang project sa bayan. Puro lang pamasyal, pangungurakot. Kayo mga BBM supporters, nagbulag-bulagan kayo. Akala nyo ba kayo lang ang BBM supporters? Number 1 ako na BBM supporters noon. Tingnan nyo ang YouTube vlog ko. FB page ko noon, na-ban dahil ni BBM. Dahil siniportaran ko yung BBM na yan, maipanalo yan noon, knowing na nakipag-tandim siya kay BP Sara. Tapos sabihin nyo ngayon, na hindi mananalo si BBM kapag kahit wala si Sara? Turtugok mo mga otok. Grabe, walang utang na loob itong presidente natin. Dahil sa Lisa na yan, under siya kay Lisa. Tumakbo pala si BBM para kay Lisa. Tumakbo siya para, hindi para sa bayan, kundi para kay Lisa. Sa ambisyon nitong Lisa, tambaluslos ahas na to. Yun pala ang pinaghirapan ni BBM. Paawa ipik siya noon. Para tayo mga DDS na solid DDS, maawa sa kanya at sumuporta sa kanya. Kapal din o walang. Alam nyo, kayo mga nagsasabi dito na mga diehard ni BBM, utot nyo. Kayo lang bang diehard ni BBM noon? Ako bumaliktad ako. Hindi ako kayang bayaran ng Lisa na yan. Bakit tinitik down nila itong Facebook ko, TikTok ko? Suspended for hanggang 2034. Lahat ng mga DDS vlogger na hindi kayang suhulan ng mga demonyo na to, demonya na yan, tinitik down nila ang mga TikTok account namin. Tingnan nyo ngayon, kung sino ngayon ang nasa mga TikTok, mga bayarang vlogger na bias kay Lisa, kay BBM. Sila yung nagpakalat ngayon ng mga fake news para malason mga kaisipan nyo, kunwari marami daw nagawa si BBM. Hindi nyo mabilog at madiktahan ang taong bayan, mga bayarang vlogger ni Lisa Ahas at ni Tambaloslos. Dahil what says around, naramdaman ng taong bayan ang sobrang kahirapan, sobrang pagmahal ng pamasahe at mga bilihin. Tapos sabihin nyo, maraming nagawa ang BBM na bangag nyo? Ako, lampas hanggang impyerno ang pagsisisi ko. Bakit binuto ko yung BBM na yan? I have 182,000 followers sa FB page ko noon na sacrifice, na ban dahil kay BBM. Ipinaglaban ko siya noon. Tapos sabihin nyo ngayon na maraming nagawa yung mga bangag ng presidente. Tapos sabihin nyo na kung hindi daw kay BBM hindi mananalo si Sara. Baliktad ang mga utak nito mga BBM supporters. Alam nyo dati kung loyal kayo kay BBM, mas loyal ako kay BBM noon. Mas number 1 akong supporters ni BBM noon. Ano ginawa ni BBM ngayon? Dahil kay Lisa Ahas, sunod-sunuran siya. Magkano ang utang ng Pilipinas? 13.2 trilyon ang utang ng Pilipinas ngayon. Hindi pa kayo magising sa katotohanan? Patulog-tulugan kayo, bulag-bulagan kayo, padayhad-dayhad kayo kay BBM?
Hindi nyo ba nakita ang paligid? Ang kapaligiran natin, hindi nyo naramdaman ang sobrang kahirapan? Ha? Tingnan nyo, ilang beses na ako nag-trending dito. Tingnan nyo wall ko. Mga kabayan, gumising na tayo. Dahil lahat ng mga vlogger na nag-brought out ng mga totoong na pangyayari sa paligid sa Pilipinas, tinitik down nila ang mga TikTok account. Ha? Tinitik down nila. Dahil ayaw nilang mabulgar sila. Ayaw nilang mamulat ang taong bayan sa katotohanan kung ano ba talaga ngayon ang nangyayari. Ulitin ko. Ha? 13.2 trillion ang utang ng Pilipinas. Tapos sabihin nito mga bias na vlogger, nabayad na daw ni BBM. Kalami ninyo pang taparuson.